Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jonathan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagbabantay ng malawak na tubuhan itong si Jonathan. Kasama sa trabaho ang pinsang si Tibo. Mahigpit ang may-ari ng taniman dahil espesyal na uri ng tubo ang nakatanim sa lugar. Mula pa ito sa bansang Taiwan. Napakalambot ng balat at higit na mas mataas na uri ng asukal kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang tubo. Hindi ito ipinagbibili ng may-ari sa ibang asukarera dahil may sarili silang gilingan at dahil sa sobrang istrikto ng amo. Ang sinumang mahuling pumasok sa tubuhan niya, pinapahagupit nito sa magpinsan. Kawawa naman yung pinhagupit ni amo. Hindi naman nagnakaw yung tao eh. Napadaan lang at sumilong sa puno. Wika ni Jonathan. Pwede ba, Jonathan? Huwag ka na nga lang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo at makarating pa kay Don Edmond ang lahat ng sinasabi mo. Ikaw naman ang ipalatigo. Tugon ni Tibo. Kung pwede nga lang sanang umalis at maghanap ng ibang trabaho, ginawa ko na. Kaso hindi tayo makatakas sa malupit na pamumuno ng Don Edmond na yan eh. Tiisin mo lang, pinsan. Wala na tayo magagawa. Nandito na to eh. Isa pa binabayaran naman niya tayo para magtrabaho, di ba? Wika ni Tibo. Kasalukuyang naglilinis ng gilid ng tubuhan ng mga ito. Nang isa sa mga trabahador ang narinig nilang sumigaw. Dali-daling tumakbo ang dalawa upang tignan kung ano ang dahilan ng komosyon. Nanlaki ang mga mata ng magpinsan nang makita ang bangkay ng hindi kilalang lalaki. Wakwak ang katawan mula sa leeg pababa sa sikmura na parang nilapa ng malaking hayop. Teka, anong nangyari dito? Tanong ni Jonathan. Hindi ko din alam eh. Nakita ko lang yan nung nagtatabas ako ng damo sa paligid. Kailangan malaman ng mga kapulisan ng tungkol dito. Sandali lang. Gusto mo bang malintikan kay Don Edmond? Alam mong ayaw niyong nagpapapasok ng ibang tao dito sa taniman. Ang mabuti pa sa kanya mo muna sabihin nang siya mismo ang gumawa ng paraan. Wika ng binata. Dali-dali namang umalis si Tino upang kausapin ang Don. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay dumating na ito. Anong nangyayari? Ang sabi ni Tino, may nakita siyang bangkay ng tao sa gawing ito. Tanong ng Don. Opo, Don Edmond. Tinakpan ko lang ng dahon ng saging. Dahil talagang nakakabaliktad sikmura kung makikita nyo eh. Tugon ni Jonathan. Bueno, hindi ko na lamang titignan. Ilibing nyo na lang ang katawan ng taong yan. Hindi naman natin siya kilala. At wala namang makakaalam kung hindi natin ipagsasabi sa lahat ang naganap dito. Wika ng Don. Hindi na kwinestyon ni Jonathan ang utos nito. Kagad nagukay ang binata ng paglilibingan sa bangkay. Ngunit nababagabag ito. Maaring may mga taong maghanap sa katawan ng lalaki. O insan, anong plano mo ngayon? Tanong ni Tibo.
Siguro, kailangan nating sundin ang sinabi ni Don Edmund. Mas makakabuti nga yun. Ayoko din ng masyadong maraming tanungan eh. Pero, sino kaya ang pumatay sa kanya? At taga saan niyang lalaking yan? Hindi ko din alam, boy. Sa palagay ko, hayaan na lang natin si Don Edmund ang mamroblema ng bagay na yan. Intindihin na lang natin yung trabaho natin at mag-isip ng paraan para makaalis tayo sa lugar na to. Wika ni Jonathan. Tauhan sa taniman ang mga magulang nila Tibo. Mahabang panahong nagsilbi ang mga ito sa magulang ni Don Edmund. Maayos ang pamumuhay at maalawan ang patakaran ng lugar nung nabubuhay pa ang mga ito. At dahil sa tagal ng panunungkulan nila sa taniman, ipinagkaloob ng Don ang bahagi ng asyenda sa mga tauhan para meron silang matirahan. Ngunit simula nang mamatay ang matandang hasyendero, naipasa sa anak ang pamamahala. Biglang nagbago ang lahat. Ninais kami ni Don Edmund ang kabuuan ng asyenda, maging ang lupang ipinamahagi ng ama sa mga tauhan niya. Dahil dito, napilitang umalis ang ilan sa kanila at ang tanging naiwan na lamang ay ang mga magulang ng magpinsan. Magkapatid ang ama ni na Jonathan at Tibo na si Mang Will at Mang Makmak. Dahil may pinangahawakang papel ang mga ito, pinili nilang ipaglaban ang karapatan sa lupang ipinagkaloob sa kanila. Nagkaroon ng kaguluhan dahil sa pilitan silang pinapaalis ng sakim na si Don Edmund. Nag-aklas ang pangkat ni na Mang Will, na naging resulta naman ng pagkasira ng malaking bahagi ng taniman, kasama ang malawak na palayan. Nilaso ng mga trabahador ang lupa sa pamamagitan ng pagbuhos ng maraming drum ng langis, maging ang mga irigasyon at daluyan ng tubig. Naapektuhan dahilan para hindi na mapakinabangan ang mismong palayan. Ipinag-utos nito sa mga tauhan na patayin ang dalawang matanda at pabayaran sa mga naiwan nito ang nasirang bahagi ng asyenda bilang danyos. Habang buhay na pagtatrabaho ang naging kabayaran at sina Jonathan at Tibo ang nagdusa dahil doon. Maswerte na nga lang tayo dahil kahit papano pinapasweldo pa tayo ng Don. Pero sa palagay ko, malapit na nating matapos yung pagkakautang nila tatay, kaya konting tiis na lang. Wala naman tayo magagawa, boy. Ayos lang. Nasanay na din naman ang katawan ko eh. Ayoko lang nadanasin din ng mga anak natin yung ganitong uri ng pamumuhay. Ganun din naman ako. Yun din yung pangarap ko eh. At kung hindi ko kayang ibigay sa pamilya ko ang mga lumang pamumuhay, siguro, hindi na lang din ako mag-aasawa. Wika ni Tibo. Nagagawa pa din namang tumawa ng magpinsan kahit papano. At kung minsan, pumupuslit ang mga ito papunta sa bayan para makipag-inuman sa ilang kakilala doon. Dahil dito, isang sikreto ang kanilang natuklasan. Tuwing araw ng Sabado, umaalis ng asyenda si Don Edmund. Babalik ito ng Lunes ng hapon. Ito ang pagkakataon ng magpinsan para umalis ng asyenda. Biyernes pa lamang, hinahanda na ng Don ang mga gamit sa pangangaso. Sinatibo din ang napag-uutusan nitong magkarga sa sasakyan. Madaling araw pa lamang ng Sabado, umaalis na ang Don at kinahaponan. Saka pa lamang din umaalpas ang dalawa. Ngunit isang Sabado, medyo tinanghali ang Don sa pag-alis. Kaya nagmamadali ito at nakaligtaang isara ang bodegang pinaglalagihan ng mga gamit.
Naiwan din doon ang susi at kandado, kaya minabuti ni Jonathan na isara ito. Akmang ilalapat na sana ang pinto nang mapansin ng malalaking kulungan sa loob ng bodega. Dating imbakan ng palay ang lugar, kaya naman may kalakihan din ito. Naroon din nakagarahe ang lumang traktora ng asyenda na ginagamit sa pag-aararo. Dahil sa kuryosidad, pinasok ni Jonathan ang bodega upang tignan kung para saan ang malalaking kulungan. Habang nag-iikot sa paligid, may ilang kakaibang bagay pang natuklasan ng binata, kagaya ng mga lumang kasulatan, mga binilot na papel at mga lumang libro. Hindi alintana ng binata ang mga ito. Sa isip-isip ni Jonathan, itinambak lamang ang mga yon doon sa lugar. Patuloy pang nag-ikot ang binata sa malawak na imbakan, hanggang sa mahagip ng tingin ang isang kakaibang kalatas na nakasilid sa isang lalagyang gawa sa kawayan. May mga simbolong nakaukit doon na tila mula sa pangkat ng katutubo. Kinuha ito ng binata, akmang bubuksan na sana ang kalatas, nang biglang makarinig ng malakas na kalabog mula sa labas ng bodega. Dali-daling kinuha ng binata ang kalatas sa sisidlan. Nilagay ito sa likuran. Matapos ay tumakbo palabas ng lugar. Nakasalubong naman ito si Tibo, na nooy nagpapagulong ng mga walang lamang drum ng langis para dalhin sa likod ng bodega. Oh, bakit parang nakakita ka ng aswang? Kanina pa kita hinahanap eh. Tulungan mo nga ako dito. Hindi ko mahagilap kung saan nilagay nila nato yung lagayan ng abono eh. Wika ni Tibo. Hindi wala. O sige, tutulungan na kita dyan. Sandali lang at may kukunin lang ako sa kubo ha. Pakisara na din ang bodega. Naiwang bukas ni Don Edmond eh. Tugon ni Jonathan. Hindi naman nagtanong pa si Tibo. Itinuloy lamang ang ginagawa. Kinahapunan, kagaya ng nakaugalian, nagpunta ang dalawa sa bayan upang maglibang at panindaliang kalimutan ang hirap ng trabaho sa bukid. Madaling araw na kung umuwi ang dalawa dahil wala namang trabaho pagsapit ng linggo. Buong araw natutulog ang magpinsan. Gigising lamang pagsapit ng dilim upang asikasuhin ang mga alagang hayop. Kasalukuyang nagpapakain ng mga baboy si Tibo nang marinig nitong nagkakagulo sa gawing dulo ng kulungan. Nauna niyang bigyan ng pagkain ang mga naroon, kaya nagtataka ito kung bakit nagkakagulo ang mga biik. Naglalakad papunta sa dulong bahagi ng kulungan si Tibo. Biglang tumigil ang atungal ng mga biik. Minto ito at akmang babalik na sana sa ginagawa, nang bigla namang makarinig ng malakas na kalabog. Laking gulat ni Tibo nang biglang lumipad papunta sa kanya ang isang patay na biik. Atina ang katawan at wala ng lamang loob. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makarinig ng malakas na angil mula sa madilim na bahagi ng babuyan. Hindi na nagawang kumilos ni Tibo at kahit anong gawin niyang pagsigaw, walang boses na lumalabas sa bibig. Lalo pa nang makita nito ang mapupulang mga matang nagliliwanag sa dilim. Dahan-dahan itong naglalakad papunta sa kanya. Unti-unting nanigas ang katawan ni Tibo at kitang-kita ng binata ang malalaking pangil ng nilalang na unti-unting lumalapit sa kanyang leeg. Napapikit na lamang si Tibo. Sa isip ng binata,
ito na ang huling bagay na makikita nito. Ngunit ilang segundo lamang ang nakalipas. Wala pa ding paglapat ng pangil sa katawan niya. At nang maimulat ang mga mata, wala na ang malaking nilalang. Napaupo na lamang sa lupa habang hinahabol ang hininga. Maya-maya pa ay dumating na si Jonathan. Nagtataka ito dahil nakasalampak ang pinsan sa sahig ng baboyan at namumutla ang itsura. "Oy insan, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng aswang?" Tanong ni Jonathan. Nanlaki ang mga mata nito nang mapansin ang nagkalat na patay na biik. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Yun yung may gawa ng lahat ng yan. Tugon ni Tibo habang nanginginig na itinuturo ang katawan ng mga patay na alaga. "Nako, paniguradong magagalit si Don Edmond pag nalaman niya to. Kailangan nating gumawa ng paraan. Puntahan mo ang iba pa nating mga kasama at sabihin mo yung nangyari dito." Utos ni Jonathan. Hindi makatayo ng maayos si Tibo, kaya inalalayan niya ito. Kung ano man ang pumatay sa mga biik, hindi siya pangkaraniwang hayop, Jonathan. Mag-iingat ka. Paniguradong hindi pa siya nakakaalis sa lugar. Wika ni Tibo. Matapos ay nagbadali na itong umalis. Muling tinignan ni Tibo ang paligid. Sinubukang maghanap ng mga bakas. Ngunit wala itong mahanap na palatandaan. Maya-maya pa, dumating ang isa sa mga tauhan ng Don. Nagulat din ito sa nakita. At nang ilawan nila ang bandang dulo ng baboyan, napagtanto ng mga ito na hindi lamang mga biik ang pinatay ng nilalang na nakita ni Tibo. Malaking problema ito pag nalaman ni Don Edmond. Tibo, ano ba talaga ang nakita mo? Tanong na matandang tawagin na lang natin sa pangalang Tomas. Hindi ko masyadong naaninag yung itsura ng nilalang. Pero mukhang mabalahibong aso na may malalaking pangil. Yun ang nakita ko. At hindi ako namamalikmata o anuman kung yun ang iniisip ninyo. Tugon ni Tibo. Paano mong mapapatunayan ang sinasabi mo sa amin? Wala ngang naiwang bakas na nakita mong nilalang. Alam mo po, mahirap maniwala lalo na kung walang pruweba. Inikot ko din ang buong paligid. Walang naiiwang palatandaan ng sinasabi mong hayop, Tibo. Ang mabuti ba, ipagpabukas na natin ang paghanap. Babantayan na lang namin ang baboyan ngayong gabi. Para kung sakali mang bumalik ang nilalang na yon, magkakaroon tayo ng pagkakataong mahuli siya. Wika ni Jonathan. Buong gabing nagbantay ang binata. Ngunit wala namang nagpakita. Pagsikat ng araw, muli nitong nilibot ang baboyan. Medyo malambot ang lupa sa paligid dahil kakatapos pa lamang ng ulan. At kung meron mang pumasok sa baboyan, siguradong mag-iiwan ito ng bakas. Masusing nilibot ni Jonathan ang nakapalibot na kakahuyan. Ngunit wala itong nakitang bakas ng ibang hayop. Nang pabalik na ito, isang puno ang napansin ng binata. May mga marka ito na parang kinalmot. Sariwa pa ang bakas na yun. Tumatagas pa mula sa balat ng puno ang dagta. Napatingala ang binata. Nakita ang mga nagkabali-baling sanga ng puno. Inakyat ito ni Jonathan. Nakita ang ilan pang bakas. Mula sa itaas, nakita ng binata ang mga baling sanga mula naman sa karatig na puno.
at nakumpirma nitong totoo ang sinabi ng pinsan. Matapos mag-ikot sa paligid, kinausap nito ng sarilinan si Tibo. Bo, mukhang tama ang sinasabi mo. Hindi natin makita ang mga bakas dahil sa taas ng puno dumaan ang nilalang. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo namang di ako nagsisinungaling, Tan. Ngayon, paano natin papatunayan kay Don Edmond na inatake ng hindi kilalang nilalang ang mga alaga niyang baboy? Madali na lang yun, Bo. Ako nang kakausap sa kanya. Bilang katiwala dito sa tubuhan, makikinig sa akin yun. Lalo pa kung tungkol sa pangkabuhayan niya ang pinag-uusapan. Pag-uusap ng magpinsan. Kinahapunan dumating ang Don. Mukhang maganda ang ora nito. Dahil nakahuli ng malaking baboy ramo. Hindi na nagsayang ng oras ang binata. Kinausap nito ang Don. Nagtataka ang binata dahil hindi man lamang ito nagalit. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin ang pumatay sa mga baboy. Sige na, napagod ako sa biyahe. Kung wala ka nang sasabihin, papasok na ako at magpapahinga. Pupuntahan na lamang kita mamaya sa kubo mo. Wika ng Don. Akmang aalis na sana si Jonathan nang muli itong tinawag. Jonathan, kumuha ka ng baril o pana o kahit anong pwede mong magamit mamaya. Sa palagay ko, hindi pangkaraniwang aso ang hinahanap natin. Biruin mo, nakakaakyat ng puno. Dagdag ng Don. Nagtaka ang binata sa naging asal ng Don. Tila ngayon lamang niya ito nakitang tumawa. Pagbalik sa kubo, sinabi ni Jonathan ang nangyari sa pag-uusap nila ng Don. Nagtataka si Tibo kung bakit may dala itong pana. Ano kayang nakain nun? At nakipag-usap sa iyo na maayos? Saka para saan niyang pana? Tanong ni Tibo. Mukhang sasamahan ko mga aso si Don Edmond mamaya eh. Sige na, ituloy na natin yung trabaho nang makapagpahinga pa bago yun magising. Kinagabihan, kakatapos lamang maghapunan ng mga ito. Nang dumating si Don Edmond, kasama ang 2 tauhan. May dalang aso ang mga ito. Nakita ni Jonathan na dala ng Ginoo ang mga gamit sa pangangaso. Tara na, Jonathan. Handa ka na ba? Ikaw ang magtuturo sa amin kung saan mo huling nakita ang bakas ng nilalang. Wika ni Don Edmond. Sige po, sumunod na lamang po kayo sa akin. Tugon ng binata. Habang naglalakad ang mga ito, panay naman ang amoy ng aso sa paligid. Ngunit walang mahanap na palatandaan ang mga ito. Dahil na din sa nagugulo ang kanilang pang-amoy ng samyo mula sa baboyan. Sa gawing yon, Don Edmond, doon ko nakita yung mga bakas. Maaring may masagap ang mga alaga nyo doon. Wika ni Jonathan. Binitawan ng tauhan ni Don Edmond ang mga alaga. Dali-dali itong nagpunta sa itinurong puno ng binata. Nagpaikot-ikot ang mga ito hanggang sa tumakbo papasok ng kagubatan na tila may kung anong amoy na nahuli. Sinundan naman nila ito. Tinignan ang bakas na naiwan sa lupa. Mukhang ang hindi pangkaraniwang aso ang hinahanap natin. Tignan mo ang mga bakas na sinusunda ng mga aso ko. Galing sa punong yon, parang tumalon ang nilalang papunta dito.
at nagbagong anyo. Tama ka, Jonathan. Kung ano man ang pumatay sa mga alaga nating baboy, malakas ang kutob ko na yun din ang pumatay sa taong nakita nyo sa tubuhan. Wika ng Don. Pinagpawisan ng malamig si Jonathan sa mga narinig. Hindi niya lubos akalaing aswang ang kanilang tinutugis. Patuloy na nag-ikot ang mga ito sa kagubatan. Ngunit sa kasamaang palad, nagtapos ang mga bakas sa ilog. Mukhang malabo na natin silang makita sa pagkakataong ito, amo. Naputol na dito ang mga bakas at wala na ding masundang amoy ang mga aso. Wika ng binata. Tama ka. Mukhang tuso ang nilalang na yon. Alam niyang hindi siya masusundan sa oras na tumawid sa ilog. O siya, bumalik na tayo sa asyenda. Pagkarating sa lugar, kinausap nito ang mga tauhan. Inutusan na walang pagsasabihan sa nangyari. Nagdagdag din ito ng bantay sa paligid ng ari-arian. Bawat isa sa mga ito ay armado ng mga sibat na gawa sa tanso ang talim. Ano ba talaga yung nakita kong nilalangtan? Nasa panganib ba tayo? Oo bo. Hanggat hindi nahahanap ang nilalang na yun, delikadong maglakad o magtrabaho sa paligid ng mag-isa. Kaya mula ngayon, sabihan mo yung mga tauhan sa tubuhan, ha? Sa tuwing nagtatrabaho, magsama-sama at huwag maghihiwa-hiwalay. Tugon ni Jonathan. Habang nag-uusap ang magpinsan, dumating si Don Edmund at kinausap ang binata. Halika, Jonathan. Alam kong mauunawaan mo ang sasabihin ko. Sumunod ka sa akin sa bodega. Nagkatinginan naman ang magpinsan. Nagtataka sa kinikilos ng Don. Sumunod si Jonathan at nang makarating sa bodega at nagsimulang magpaliwanag ang amo. Tignan mong maigi ang mga kalatas at dumang kasulatan mula sa lugar na ito. Halos lahat sila naglalaman ng mga sulat tungkol sa isang nilalang na gumagala sa bayang ito. Parang alamat na pinaniniwalaan ng mga tao noong araw. Pinagbasda ni Jonathan ang mga sulat at guhit sa mga kalatas at aklat. Pare-pareho ang mga nakalagay. Magkakaibang panahon at kaganapan. Ngunit iisa lamang ang pinupunto nitong nilalang. Ang ibig sabihin lang, matagal nang laganap ang pananalasa ng nilalang na yan. Oo, Jonathan. Base sa mga bakas ng kalmot sa puno, mukhang asong gubat ang may gawa nito. Idagdag mo pa ang kakayanan nilang umakyat at magpalipat-lipat sa mga sanga. Amo, may alam ba kayo kung paano patayin ang nilalang na yan? Balang gawa sa pilak, Jonathan. Walang silbi sa kanila ang tulis na kawayan at mga tansong sibat. Mabilis lamang gagaling ang kanilang mga sugat. Tanging sandatang gawa o balot sa pilak ang maaaring makapatay sa kanila. Wika ni Don Edmund. Patuloy nilang pinag-aralan ang kilos at pag-uugali ng nilalang. Paniniwala ni Don Edmund na maaaring sumalakay ito. Kailangan nila ng sapat na kahandaan kung sakaling dumating ang pagkakataong yun. Hindi sinabi ni Jonathan na may kinuha siyang kalatas mula sa bodega. At nang matapos ang pag-uusap nila ng Don, dali-dali niyang tinignan ang laman nito at natuklasan ng binata na may kakayanang magpalit ng balat ang nilalang at nangyayari lamang ito tuwing kabilugan ng buwan.
Muling bumalik ang binata sa mansyon. Walang pagdadalawang isip na kinatok ang Don sa silid. Intrimitido, alam mo nang nagpapahinga ako. Bakit? Anong kailangan mong hampas lupa ka? Tanong ni Don Edmund. Ngunit nawala ang init ng ulo nito nang ipakita ni Jonathan ang kalatas. Yan na naman kayo, Don Edmund eh. Kalma lang. May papakita lang ako mahalagang bagay. At sa palagay ko, kailangan mong malaman ang tungkol dito. Tugon ng binata. Pinatuloy ng Don si Jonathan sa silid. Ipinaliwanag naman ito ang tungkol sa mga nalaman. Simulan mo na ang pagpapaliwanag at gabi na, kailangan ko nang magpahinga. Makinig ka lang, amo. Paniguradong magiging interesante ito para sa'yo. Simulan mo na nga, estupido. Pinapainit mo ang ulo ko. Tugon ng Don. Nagpapalit ng balat ang mga nilalang na ito sa tuwing sasapit ang pagbilog ng buwan. At mahina naman sila sa tuwing sasapit ang unang lati o unang pagsilip ng buwan sa kalangitan. At ang mas interesante pa sa lahat, maaari nating makilala ang anyong tao ng asong gubat sa pamamagitan ng mga marka sa bunbunan. Tama ka nga. Interesante nga ang sinasabi mo. Pero paano nating malalaman kung ang kaharap natin ang hinahanap natin? Hindi naman maaaring tignan mo ang kanilang bunbunan. Maliban sa mga marka sa kanilang mga ulo, may kakaibang amoy yung mga yon na parang nabubulok na bawang. Pero sigurado ako, naamoy ko na yun sa mga kasamahan namin sa tubuhan. Kung ganun, ikaw ang bahalang mag-imbestiga tungkol dyan. Ngunit huwag kang magpapahalata dahil ayokong malaman nilang may ideya na tayo tungkol dito. Wika ng Don. Malinaw po, amo. Sige na, aalis na po ako. Nang makapagpahinga na kayo. Matapos ay lumabas na ito ng silid. Kinabukasan, isa-isang inikot ni Jonathan ang lahat ng mga tauhan ng tubuhan habang hinahanap ang amoy. Ngunit tila sadyang mailap ito at hindi niya mahanap sa mga kasama. Hindi din sila pwedeng magdala ng aso dahil mahalata ng mga tao at maaaring mabulgar ang plano. Mukhang mahihirapan tayong hanapin yung nilalang sa mga kasama natin. O baka sadyang wala sa kanila yung hinahanap natin. Mabuti na yung nakakasigurado po. Ayoko mapahamak tayo dito. At sigurado kung yun din ang gustong gawin ni Don Edmund. Wika ni Jonathan. Ilang araw ng paghahanap ang kanilang ginawa. Ngunit wala silang natagpuang kahit anong palatandaan ng nilalang. Hindi na din ito sumasalakay. Kaya naisip nilang maaaring umalis na ito sa lugar. Mukhang wala ng pagpaparamdam mula sa nilalang na yun. May nawala pa ba sa mga alaga natin, Jonathan? Sa ngayon na mo, wala namang nabawas sa kanila. Siguro nga, wala na ang nilalang. Hinala ko, baka naligaw lang yun dito. Maaari, pero malakas ang hinala kung nasa paligid pa din siya at nagtatago. Kaya huwag kayong pakakampante, lalo pat maaari niyang salakayin ang mga kasamahan natin dito. Wika ng Don. Ilang linggo pa ang nakalipas. Wala na silang nadinig pa tungkol sa nilalang. Hanggang sa isang gabi, habang nag-iikot muling nakarinig ng atungal ng mga baka si Jonathan,
Dali-dali nitong kinuha ang baril na may pilak na bala at pinuntahan ang kulungan ng mga baka. Nakita niyang sira ang pinto nito at ang ilan sa mga alaga ay nagkalat sa labas ng torel. Marahang iniangat ng binata ang baril at pumasok sa kulungan. Medyo madilim sa lugar dahil pundido ang mga bumbilya sa loob. Tanging liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing ilaw. Marahang naglalakad ang binata papasok. Isa-isang tinitignan ang mga kulungan. Nang mapansin ito ang isang bakang nakahiga, tinignan nito ang sahig. Nakitang nagkalat ang dugo at sa gawing sulok, isang nilalang ang nakayuko, habang abalang kumakain ng lamang loob ng baka. Akmang babaril na sana ang binata, nang biglang lumingon ang nilalang. At nang makita siya nito, dali-daling tumalon palabas ng kulungan. Mabilis niya itong hinabol at para makakuha ng atensyon, sinunog nito ang tumpok ng dayami sa paligid. Pumaibabaw ang makapal na usok na sinasabayan ng malakas na ningas ng apoy. Mula sa mansyon, natanaw ito ng mga kasambahay. Dali-dali nilang tinawag si Don Edmond. "Teka, anong nangyayari? Bakit?" Hindi na naituloy ng Don ang sasabihin. Alam na nito kung ano ang nangyayari. Dali-daling lumabas ng tahanan si Don Edmond. Pumunta sa bodega para kunin ang baril at inutusan din ito ang ilan sa mga taong pakawalan ang mga aso. Nagsipagtakbuhan ng mga ito sa pinagmumulan ng usok. Nakasunod sa mga aso si Don Edmond. Naabutan nito si Jonathan na tila may kung anong hinahanap. "Mabuti naman po at napansin niyo ang ginawa kong siga, Don Edmond. Nagbalik po ang nilalang. May nakalimutan po tayo na isang bagay. Hindi sila lumalabas sa tuwing lati at malakas sila sa tuwing bilog ang buwan." "Tama ka nga, Jonathan. Mukhang nagpakampante tayo. At ngayon, muli na naman tayong sinalakay. Ayoko nang antayin pang pati ang mga tao ay mapahamak." Wika ni Don Edmond. Bumalik ito sa mansyon kasama si Jonathan. May kinausap ito sa telepono. Matapos ay bumaba naman sa bodegang nasa ilalim ng mansyon. Sinundan ito ng binata. Nanlaki ang mga mata nang makita ang napakadaming sandata. "Teka mo, naghahanda po ba kayo para sa isang digmaan?" "Parang gano'n na nga, Jonathan. At hindi ko akalaing magagamit ko ang lahat ng ito. Tara, tulungan mo kong ilabas ang lahat ng mga patibong at mga pampasabog. Hindi ko na aantayin pang manalakay siya muli. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong matatapos ang katarantaduhan ng nilalang na yan." Wika ni Don Edmond. Dali-daling hinakot ng dalawa ang kahon ng mga patibong, maging na mga pampasabog. Habang nasa bakuran ng mansyon, nagsidatingan ang ilang malalaking sasakyan na punong-puno ng mga armadong kalalakihan. "Teka mo, saan po galing ang mga taong ito?" tanong ng binata. "Mga kasamahan ko sila sa pangangaso at nandito sila para manghuli ng malaking asong gubat," tugon ng Don. Pinagmamasdan lamang ni Jonathan ang mga kalalakihan. Mabilis na kumilos ang mga ito. Dinala sa kagubatan ang mga kahon ng patibong at pampasabog. Sumunod naman ang dalawa sa mga ito. Ikinalat ng mga kalalakihan ang patibong paikot sa mismong lugar kung saan humihinto ang nilalang.
Dito nawala ang nilalang at paniguradong hindi pa siya nakakalayo. Nakikiramdam lamang ito sa paligid. Kaya maging alerto kayo. Wika ni Don Edmond sa mga kasamaan. Matapos mailatag ang mga patibong, kanya-kanyang tago ang mga ito sa sanga ng puno. Samantalang si Don Edmond at Jonathan naman nanatili sa baba at patuloy pinakikiramdaman ang paligid. Sa kabilang dako naman, ang grupo ni Tibo patuloy na sinusuyod ang lugar. Malayo sila sa pinaglagakan ng patibong, kaya malayang nakakapag-ikot ang mga aso. Hanggang sa marinig nitong kumahol ang isa sa kanila. Kasunod nito ay atungal na tila nasasaktan. Laking gulat ni Tibo dahil biglang humagis ang walang buhay na aso papunta sa kanya. Itinaas ng binata ang hawak na baril. Inaantay ang nilalang na lumapit. Hanggang sa muli nitong nakita ang mapulang mga mata sa kadiliman. At sa pagkakataong yun, walang pagdadalawang isip niya itong pinagbabaril. Narinig naman nila Jonathan ang mga putok. Kaya mabilis itong nagpunta sa kinaroroonan ng pinsan. Habang papunta, nagdarasal ito na sana ay walang mangyaring masama sa pinsan. Naabutan niya itong nakatayo sa gitna ng gubat habang nakaumang ang baril sa kung saan. Nanginginig din ito at halatang takot na takot. Agmang lalapit na sana ang binata nang makita nito ang nilalang na nasa harapan ng pinsan. Unti-unti itong lumalapit at nang sasakmalin na nito si Tibo, kagad na itong pinaputukan ni Jonathan. Tinamaan sa balikat ang nilalang. Muling tumakbo palayo. Nakasunod sa binata ang ilan sa mga kasama ni Don Edmond, kaya kagad nilang hinabol ang nilalang. "Bo, ayos ka lang ba?" tanong ni Jonathan. Oo, insan. Medyo natakot lang. Pero di naman ako nasaktan. Ngayon, naniniwala ka na ba? "Oo naman, Bo. Ang totoo, matagal na naming tinutugis ni Don Edmond yung nilalang. Hindi lang kami nagpapahalata Dahil may hinala kaming nasa paligid lang ang dambuhalang asong gubat na yan at nakikisalamuha sa atin." Wika ni Jonathan. Maya-maya ay dumating si Don Edmond. Kinumusta ang lagay ni Tibo. Nagpalinga-linga ito sa paligid at sinigurong walang ibang makakarinig. "Panahon na siguro para malaman niyo ang totoo. Pasensya na kayo kung nagiging istrikto ako pagdating sa mga taong pumapasok sa lugar. Dahil ayokong matuklasan nila ang lihim na itinatago ng tatay ko." "Anong lihim yon, Don Edmond?" "Ang taong dambuhalang aso na yan, walang iba kundi ang kapatid kong si Samuel." Nanlaki ang mga mata ni Jonathan nang marinig ang sinabi ng Don. Dahil ang buong akala nito, namatay sa ibang bansa ang kapatid ng amo. "Pero nandun kami nang iburol si Senyorito Samuel. Imposible ang sinasabi niyo. Ako pa nga yung nagbaba ng ataol niya sa hukay "Hindi si Samuel ang laman ng ataol na yon, Jonathan. Bumili kami ng bangkay sa punerarya para pagmukaing si Samuel at ginawa namin yon para walang makaalam ng katotohanan." "Paanong nangyari yun? Paanong naging dambuhalang asong gubat si Senyorito Samuel?" "Dahil sa kayamanan ng aming pamilya, madami ang naiinggit sa amin hanggang sa may isang pagkakataon na isinumpa ang kapatid kong si Samuel.
Pag-uwi niya isang araw sa aming tahanan, nag-iba na ang pag-uugali. Doon ko napagtanto na ganun ang nangyari sa kanya. Hanggang sa bigla siyang nawala. Kaya nanaliksik ako para kung sakaling dumating ang panahong bumalik siya, alam ko ang gagawin para mapigilan ang kapatid ko. Tugon ng Don. Tahimik lamang si Tibo ng mga oras na ito. Malapit sa kanya ang kapatid ni Don Edmund. Unti-unti niyang napagtatanto kung bakit hindi siya sinalakay noong unang engkwentro niya sa nilalang. Kaya pala hindi niya ako sinalakay. Ngayon, alam ko na ang dahilan. Diba Tibo, matalik kayong magkaibigan ni Senyorito nung nandito pa siya? Hindi ba? Yun yung pagkakaalam ko eh. Oo, malapit kami sa isa't isa. At sigurado kung hindi niya ako sasaktan. Kanina, kung hindi kayo dumating, siguradong wala din siyang gagawin sa akin eh. May naisip po ako, Don Edmund. Yun ay, kung papayag po kayo. Wika ni Tibo. Sabihin mo kung ano ang binabalak mo. Hayaan niyo siyang lumapit sa akin. Susubukan kong pakalmahin si Samuel hanggang sa magbalik siya sa anyong tao. Sa kayo siya hulihin. Masakit sa akin ang magsilbing patibong para sa kaibigan ko pero para din to sa ikabubuti niya. Wika ni Tibo. Pumayag naman ng Don sa kagustuhang mailigtas ang kapatid laban sa kapahamakan. Ayon pa sa Don, pinili nilang wag ikulong si Samuel dahil mas lalo lamang lalala ang sitwasyon kung nakakulong ito. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Bo? Baka mapahamak ka niyan. Sigurado ako. Hindi ako sasaktan ng kaibigan ko. Kasi kung gusto niyang gawin yun, dapat nung una pa lang pinatay niya na ako. Wika ni Tibo. Kinausap ng Don ang mga tauhan, sinabihang umatras. Maging ang mga aso ay tinali din nila Jonathan para hindi matakot ang nilalang. Tumayo si Tibo sa gitna ng gubat. Ilang beses na tinawag ang pangalan ng kaibigan. Ngunit hindi ito nagpakita. Akmang susuko na sana sa pagtawag ang binata nang biglang may tumama sa ulo nito. Isang pirasong bunga ng pili. Naalala ng binata na paborito itong kainin ni Samuel noong mga bata pa sila. Walang sabi-sabi. Biglang tumakbo si Tibo papunta sa malaking puno ng pili. Doon muling tinawag ang kaibigan. Samuel, alam ko nandito ka. At alam ko din na naaalala mo pa ako. Lumabas ka na, kaibigan. Gusto ka naming tulungan. Wika ni Tibo. Nag-antay ito ng ilang minuto at hindi nga nagkamali ang binata dahil bumaba mula sa puno ang isang napakalaking aso. Lumapit ito sa kanya at naglakad paikot habang inaamoy ang binata. Maya-maya pa, isang nilalang ang bumaba. Nanlaki ang mga mata ni Tibo dahil hindi lamang nag-iisa ang nilalang. Isang malakalabaw na aso at isang tao ang nagpakita sa kanila. Samuel, alam kong nakikilala mo pa ako. Kaya pakiusap, kaibigan. Makinig ka sa akin. Gusto ka naming tulungan. Wika ni Tibo. Tulungan. Sa panong paraan, Tibo? Nagkalat sa paligid ng mga tauhan ni Kuya. Sa tingin mo, wala silang gagawin? Sa tingin mo, hindi nila kami sasaktan ni Luna?
Naaalala mo ba si Jonathan? Alam kong binaril ka niya. Pero hindi alam ng pinsan kong ikaw yan eh. Nandito sila para tumulong. Kaya pakiusap, kumalma ka kaibigan. Mahirap magtiwala sa mga salita mo, Bo. Lalo pa at parang nakikiisa ka sa kanila. Nung unang beses ako nagpakita sa'yo, hindi mo man lang ako nakilala. Wala ka man lang naalala. Matalik tayo magkaibigan, Bo. Pero nung ginawa mo, kinalimutan mo na ako. Hindi kita kinalimutan, Samuel. Ang buong akala ko patay ka na. Pero ngayong nalaman ko na ikaw yan, hayaan mong tulungan ka. Wala ka na magagawa, Bo. Hindi mo na may babalik ang dating ako. Habang buhay na sa akin ang katauhang ito. Alam ko, pero gagawa tayo ng paraan. Maraming kilala ang kapatid mo. At siguradong kabutihan mo lang din ang isinasaalang-alang niya. Kaya pakiusap, makinig ka sa akin. Humintos sa paglalakad si Samuel. Hinarap ang binata at unti-unti itong nagbalik sa pagiging tao. Lingid sa kalaman nito na nasa paligid na ang pangkat ni Don Edmund. Umalingaw-ngaw ang putok mula sa kung saan. Dali-daling hinarangan ni Tibo ang kaibigan. Dahil alam niyang ikamamatay nito ang tama ng pilak na bala. Bo, bakit mo hinarang ang bala? Bakit? Diba, sabi ko sa'yo, tutulungan kita. Hindi naman kailangan. Tanggap ko na ang mangyayari. Alam kong kanina pang nakabang sina kuya. Ang totoo, gusto lang kitang makita bago ko tuluyang mamatay. Pero anong ginawa mo? Bakit sinalo mo yung balang para sa akin? Kaibigan kita eh. Kagaya ng dati. Diba, lagi ko din namang sinasalo yung bala ng tirador ng kuya mo para sa'yo. Mananatili akong ganun, Samuel. Hindi, Bo. Huwag kang bibitaw. Hindi ako papayag na mamatay ka. Pag-uusap ng dalawa. Biglang nagpakawala ng malakas na alulong si Samuel. Nagbalik ito sa pagiging aso. Pinaatras ni Don Edmund ang mga tauhan at inutusang huwag magpapaputok. Pinagmasdan ng mga ito ang gagawin ni Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Jonathan nang bigla nitong kagatin ang pinsan sa braso. Matapos marahan itong nilapag si Tibo sa tapat ni Jonathan at hinawakan sa balikat ang binata. Ikinagagala kitang makita, Jonathan. Mahabang panahon din ang lumipas, pero marami na ang nagbago. Masaya ako na hindi nyo iniwan ang asyenda. Kuya, patawarin mo ako kung hindi na kita masasamahang palaguin ang lugar na ito. At nawa patawarin nyo rin ako kung ginawa kong katulad ko si Tibo para mailigtas ang kanyang buhay. Wika ni Samuel. Dinampot nito ang punyal na gawa sa pilak. At kahit napapaso ang kamay, iniabot ito kay Jonathan. Samuel, anong ginagawa mo? Tumigil ka! Jonathan, huwag kang makikinig sa kanya. Ako ang amo mo at malilintigan ka sa akin. Banta ni Don Edmund. Panahon na para magpahinga ako, kuya. Gusto kong si Jonathan ang magbigay nun. Jonathan, pakiusap. Ipagkaloob mo ang huling kahilingan ko. Hinawakan ni Jonathan ang punyal at tinutok sa dibdib ni Samuel. Wag mong susundin ang sinasabi niya. Ikaw ang malilintigan sa akin. Sigaw ni Don Edmund.
habang itinututok ang baril kay Jonathan. Don Edmund, pakinggan mo ang sarili mo. Isang sumpa para kay Samuel ang pagiging asong gubat. Kaya pakiusap, huwag kang maging makasarili. Hayaan na natin siyang makapagpahinga. Wika ni Jonathan. Napayuko na lamang si Don Edmund. Hinayaan si Jonathan na gawin ang nararapat. Muli nitong itinutok ang patalim sa dibdib ni Samuel. Tinitigan ito sa mata. Hindi ko akalain na ang dating laro lang natin magkakatotoo. Patawad, Samuel, kung kailangan humantong sa ganito ang lahat. Wala kang dapat alalahanin, Jonathan. Kagustuhan ko ang mamatay. Kaya malinis ang konsensya mong itarak ang punyal na yan sa akin. Tugon ni Samuel. Ipinikit ng binata ang mga mata. Itinulak ang punyal sa dibdib nito. Bahagyang napaluhod si Samuel at sumandal kay Jonathan. Maraming salamat, kaibigan. Ngayon makakapagpahinga na ako ng totoo. Si Luna. Pakitignan niyo ang alaga ko. Inihahabilin ko na siya sa inyo ni Tibo. Huwag ka nang mag-alala, Samuel. Dahil hindi ko pababayaan ang alaga mo. Salamat sa pagtulong mo kay Tibo. Tugon ng binata. Ngumiti na lamang si Samuel. Tuluyang bumagsak ang katawan niya. Kasabay nito ang pagsikat ng araw. Nang tamaan ang balat ni Samuel, unti-unti itong naging abo. Hanggang sa tuluyan ng maglaho kasabay ng mahinang ihip ng hangin. Humagulgol sa kakaiyak si Don Edmund. Maging ang alaga ni Samuel, hindi din tumigil sa pag-alulong. Maya-maya pa, nagising si Tibo. Nagtanong kung ano ang nangyari. Nanalo tayo, Bo. Kasalukuyan ang nagpapahinga si Samuel. At panigurado, matatahimik na ang kaluluwa niya sa pagkakataong ito. Mabuti naman kung ganun. Kawawa yung kalagayan ng kaibigan ko. Ni hindi ko man lang nalamang kagad na siya pala yung nilalang na lumapit sa akin. Tugon ni Tibo. Matapos ang kaganapang yon, kinausap ni Don Edmund ang lahat ng mga tauhan nito sa asyenda. Binayaran niya ang mga ito para manahimik. Muling ibinalik ang mga lupaing pagmamay-ari ng mga datihang tauhan niya. Dahil dito, napanatili ang sikreto ng asyenda at ito ang naging simula ng malaking pagbabago sa pag-uugali ng Don. Maging ang tawag sa kanya ng mga tao, nagbago na din. Tinatawag na lamang ito sa pangalan. Simula nang maging malinaw ang mga pangyayari, unti-unting naging bukas sa mga tao si Edmund. Madalas na din itong tumatanggap ng mga bisita na gustong makita ang loob ng asyenda. Malaking pagbabago para sa lahat ang dulot ng kaganapang yun, lalo na sa buhay ni Jonathan. Nagpasya si Edmund na iwanan sa kanya ang lahat ng ari-arian at sa ibang bansa na manirahan. Naging katuwang ng binata ang pinsang si Tibo sa pagpapatakbo ng lugar. Hindi kagaya ni Samuel. Hindi naman ito naging nilalang. Pinagaling lamang talaga ng kaibigan ang mga pinsala. At nagkaroon ito ng panibagong buhay at dagdag na mga kakayahan. Para makatulong sa mga tao, binuksan nito ang pinto ng asyenda sa mga bagong oportunidad. Nagpatayo ng resort ang binata at ginawang pasyalan ang buong lugar. Sa kasalukuyan,
Kilala ito bilang sikat na atraksyon sa probinsya. Maraming turista ang nagpupunta, kapwa lokal at mga dayuhan. Nahuhumaling ang mga ito sa kagandahan ng kalikasan, maging ang mga atraksyon pinagawa ni Jonathan. Hindi lubos akalain ng magpinsan na ganito ang kahahantungan ng buhay. Pangarap lamang nilang makalis sa lugar na yon para mamuhay ng payapa. Ngunit higit pa sa kapayapaan ang naging kapalit ng kanilang sakripisyo. At kahit sa mahabang panahong nakalipas, hindi lumabas ang sikreto ng hasyenda. Sadyang ang mahiwaga ang ating mundo. Ang lahat ng bagay ay may pinagmulan. Lahat ng galit, puot, at inanakit sa mundo. Kaya kahit anumang mangyari, piliin nating maging mabuti sa ating kapwa. Malay natin, tayo pa ang maging dahilan ng kanilang pagbabago. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.